Guys, eto na may bago tayong mainit na balita tungkol nga dito sa mga abogado o yung ilan sa mga abogado ng Korte Suprema. Dahil etong impeachment ni BP Inday ay pinatitigil nila. Nagulat kayo, no? Mismong abogado na ng Korte Suprema yung nagsasabi dyan, guys, na etong ginagawa nga ng Gatchalian Brack, etong pagpapaupo o paggawa nila ng presiding officer nitong si Cheese ay tila nga mukhang walang bisa. Sabi din dito, etong paglilitis na ginagawa nga niya kaya BP Inday ay mukhang labag sa batas. Kayo kaya guys ang nasa sitwasyon ng mga abogado, ito din kaya ang inyong sasabihin. So ito, panoodin natin ngayon yung latest news tungkol dito sa day 3 ng paglilitis kay BP Inday sa impeachment, na mismong mga abogado na ang nagsasabi na itigil nga daw itong paglilitis o itong impeachment ni BP Inday kasi nga labag daw ito sa batas. Well, sabay-sabay natin panoodin yung video. Pinatitigil ng grupo ng mga abogado sa Korte Suprema ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Labag daw kasi sa saligang batas na hindi ang Senate President ang maging presiding officer. Para sa detalye live mula sa Senado, may express report si Camille Samonte. Camille, anong naging pahayag ng Senate Impeachment Court dito nga sa petisyon na itigil itong paglilitis sa Vice Presidente? Nikki, igagalang daw ng Senate Impeachment Court ang pagsasampa ng petisyon ng ilang individual sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa katwiran ito na nanganganib umano ang validity ng paglilitis dahil sa eleksyon ni Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Sa isang press briefing kahapon, sinabi ni Attorney Reginald Tonggol, spokesperson ng Impeachment Court, na karapatan ng sino man na gawin ang inaakala nilang legal remedies, pero hindi na lang daw magkukomento rito ang Impeachment Court bilang respeto sa sub judice rule. Nang matanong kung susunod ang Senate Impeachment Court kapag pinagbigyan ng Supreme Court ang petition for temporary restraining order o status quo anti-order, sinabi ni Attorney Tonggol na maaaring magbotohan ang mga senator judges. Ipinaliwanag na hindi pwedeng isa lang ang magpapasya kung susundin o hindi ang Supreme Court dahil collegial body ang Senado o marami itong miyembro, kaya kailangan ng botohan. Mukhang may nangangamoy ngayon guys na postpone ng impeachment. Kung sakaling pagbibigyan ito itong mga nag sa Supreme Court, itong mga abogado, mukhang mapapatigil yata nila ang impeachment ni BP Inday. Ang dami na namang magagalit dyan. Ang dami na namang kumbaga may inis. Kasi nga, hindi na naman natuloy itong impeachment kapag nagkataon. Madami na naman basher ang mga dyan. Kasi, sabi, ginagamitan na naman ng magic. So, ito na kasi guys, nagsasabi yung mga abogado na labag daw sa saligang batas etong ginagawang impeachment ni BP Inday. So kaya pala mukhang kampante si BP Inday sa kanyang posisyon ngayon. Hindi siya kinakabahan, hindi siya abang tawag doon yung nag-aalala, di ba? So dahil pala dito, no? So baka alam din talaga ni BP Inday nagabag talaga sa saligang batas yung ginawa sa kanyang impeachment. Sa tingin nyo kaya? Ang una ng abogadong si Israelita Torion, pinatitigil ng grupo ng mga abogado sa Korte Suprema ang naturang paglilitis. Iginiit nila na Senate President ang dapat manguna sa impeachment trial alinsunod sa saligang batas. Posible raw kasing makwestiyon ang bisa ng trial kung ipagpapatuloy ang pangunguna ng maling presiding officer. Anila walang bisa ang pagbabago sa rules of procedure sa impeachment trial na pinagtibay ng Gatchalian Block noong June 3. Hindi raw kasi nakakonvene ang Senado noon bilang impeachment court. So ibig sabihin pala, itong kung sakaling totoo nga yung sinasabi ng mga abogado na maritong pagkakaupo ni Senator Cheese dito bilang presiding officer, kung gusto talaga nila ma-impeach si BP Inday, bakit hindi na lang gawin nga ni
Gatchalian na siya na lang ang presiding officer. Na sa ganun, matuloy na at wala nang butas-butas pa. No? Sa tingin nyo, napapaisip din kayo guys, no? Bakit ginawa? Bakit kaya ginawa ni Win Gatchalian to? Na alam naman niya na masisiripan siya ng butas. Itong ginagawa niya dito kay Cheese na paupuin siya bilang presiding officer. Imbis na siya dapat, di ba? Kaya mismong Supreme Court na, yung mga abogado dyan, ang nagsasabi na dapat nga ipatigil ito. Sa tingin nyo kaya, papayagan kaya ng Gatchalian block yan? At ng mga ilang senador na gustong mapatagsik si BP Inday. So, magagaman natin yan. Amendment, inaprubahan ng Gatchalian Block ang paghahalal ng ibang senador para mag-preside sa paglilitis imbis na ang leader ng Senado. Sa ngayon, sabi ng impeachment court, magpapatuloy ang impeachment trial dahil walang TRO o status quo ante-order na inilalabas ang Korte Suprema. Niki, sa pagpapatuloy ng impeachment trial mamayang hapon, sasalang si NBI agent John Mark Calilong sa cross-examination. Ibig sabihin, matapos iharap ng prosecution kahapon ay sasalang naman siya sa pagtatanong ng defense team ni VP Sara. Ipinaliwanag din ni Attorney Tonggol na bahagi talaga ng proseso ang mga pagtatalo at matagal na pag-usisa sa technicalities ng dokumento. Karapatan din daw ng defense team o ng defense panel ni VP Sara ang maraming beses na objections nung ipipresenta ang testigo. Nikki. Pero Camille, di ba si Attorney Tonggol, nabanggit din niya na one witness per day. So maliban pa sa cross-examination ni Calilong, may bago bang ipipresentang testigo mamaya sa day 3 ng impeachment trial? Tama ka, Nikki, base nga doon sa trial schedule, dapat ay one witness lamang kada araw at nakadepende rin yan dahil kapag pinag-uusapan ay cross-examination ay mahaba-habang pagtatanong yan, kaya hindi natin masasabi, Nikki, kung maipipresenta ba, pero isa sa mga possible na witness ay itong taga-NBI din na si NBI Director na sa Jeremy Lontok. So yan ang inaasahan natin, pero from experience ni kapag cross-examination ay matagal-tagal talaga yan dahil talagang binubusisi itong mga testigo na sa sala. Nikki. Nako, mukhang kakabahan na itong mga testigo na to. Di ko alam kung makakasagot to ng tama sa tanong ng defense team ni BP Inday. So, tingnan natin sa mga susunod na update. No? Ano masasabi ninyo guys dito sa video natin? At don't forget, na mag-subscribe kayo sa ating channel. Baka pwede tulungan nyo ko guys na maabot natin yung 1,000 subscriber, no? Na sa ganun, lagi kayong updated, sa iba pa nating mga susunod na videos. Yun na lang guys. Salamat sa panonood.